Binusisi naman ng mga kongresista ang mga anti-corruption measure ng DILG sa kanilang pag-arap sa budget plenary deliberations ng Kamara. Pagtitiyap naman ng mga mababatas, suportado nilang mga akbang para mapagbuti pa ang mga programa ng kagawaran. Si Mela Lesmora sa sentro ng balita. Mela. Aljo, inaasahan ngayong araw na magtatapos ang budget plenary deliberations ng Kamara hinggil nga sa panukalang pondo para sa susunod na taon. Isa nga sa mga sumalang na ehensya ngayong araw ang DILG. Bandang alas 10 ng umaga kanina nang umarangkada ang huling araw ng budget plenary deliberations ng Kamara ukol sa House Bill No. 4058 o 2026 General Appropriations Bill. Isa nga sa mga sumalang ang 285.47 billion pesos na panukalang budget ng Department of the Interior and Local Government para sa 2026. Personal na humarap sa talakayan si DILG Secretary John Vic Remulla at iba pang opisyal ng kagawaran at attached agencies nito. Sa interpelasyon kabilang sa mga nabusisi ang naging aksyon ng DILG at ng pulisya noong September 21 anti-corruption rally kung saan binigyang diin ang kanilang budget sponsor na si Appropriations Vice Chair Arnie Fuentebella na maximum tolerance naman ang pinairal ng mga pulis. Kasunod niyan, inisa-isa rin ng DILG ang kanilang anti-corruption measures sa paghahangad na hindi na maulit pa ang kinaharap ngayon ng bansa na umano'y maanumalyang flood control projects. Pagtitiyak ng mga kongresista, suportado nila ang mga hakbang ng DILG para sa ikabubuti at ikauunlad ng bansa. Pakinggan natin ang bahagi ng interpelasyon kanina ng mga mambabatas. Sa budget po ng DILG ay maraming anti-corruption measures na may potential na makaspot ng mga maanumalyang kagaya ng flood control projects. Nandyan po ang bantay korupsyon, 10 million, monitoring evaluation of LGU Infra, Mayalgo, 547.5 million, Local Roads and Bridges Inventory Program, LRBIP, 78.271 million. Maliban po sa tatlong ito, meron pa po ba akong hindi nabanggit na nandun po sa budget natin na anti-corruption measure? Actually, naka-embed po sa ating budget yung Subaybayan Portal and where LGUs are required to upload progress projects. And sa DILG po kasi, they are supervisionary powers over the local government. So even sa province, may provincial DILG tayo, munisipyo, may municipal DILG tayo. So with this memo directive of the DILG, nagagawa naman po ito, Madam Speaker. Madam Speaker, distinguished sponsor, this representation would like to manifest that these anti-corruption measures should be funded and utilized to make sure that no such thing as flood control scam happens again. The DILG should be vigilant against corruption in any shape or form. At this point, Madam Speaker, I would like to express the support of Akbayan to the budget of the DILG and to the efforts of the DILG and its attached agencies in ensuring that truly the front lines for development are at the local level. Aljo, ngayong hapon ay iba't ibang ahensya pa ng pamahalaan ang sasalang dito nga sa plenary deliberations ng Kamara. At isa nga dun sa mga naka-line up pa ay ang Office of the Vice President. Pero inaalam pa natin sa ngayon kung may mga opisyal na silang haharap dito nga sa budget plenary deliberations dahil ng mga nakaarang araw pa dapat ito nakaschedule. Pero yun ang hindi natutuloy dahil walang opisyal sa kanila ditong dumadating. So ngayon, Aljo, inaalam pa natin kung sa ngayon ay meron ng kinatawan ang nasabing ahensya. Aljo? Maraming salamat, Mela Lesmoras.